Sabi nila, 90 seconds lang nawawala na yan eh. Dapat talaga 90 seconds lang nawawala na yung mga galit-galit nyo. Mga galit-galit natin. Pero bakit nga ba sa iba tumatagal? Lalo na yung pinag-uusapan natin dito, yung trauma, no? Yung mga traumatic experience na naranasan natin nung tayo mga bata pa, no? Yan, malalim yan. Kumpara natin yan sa 90 seconds lang, yung mga traffic lang, yung mga taong hindi natin kilala, na bigla natin nakaaway. Simple lang yan, mababaw lang yan. Pwede natin kalimutan yung tao na yon. Madaling kalimutan yon. Pero yung mga traumatic experience, tumatak yun mula po ng bata tayo, yun ang mga mahirap makalimutan, no? 'Di ba? Ganito nga, 'di ba? Bakit sinabi natin na dapat sana 90 seconds lang, tapos na yung galit na yon, na humupa na yon, na dissolve na sana yon. Bakit tumatagal? Dahil sa isip natin, yung thoughts natin. Dahil sa patuloy nating iniisip, natapos na sana, pero dahil iniisip pa natin, nakatatak pa rin sa isip natin, ayaw nating alisin sa isip natin, kaya nagtutuloy-tuloy yung galit na yon, no? Ganito yon, no? Ito magandang analogy dyan. Ang pinaka-the best siguro na analogy dyan, yung para ka nagpapakulo ng ano, nagpapakulo ka ng tubig na mainit. Di ba? Meron kang super kalan, meron kang pakuluan, di kumulo na, di sininde mo, sininde mo super kalan mo, di kumukulo na siya. After kumulo, di papatay mo na siya, no? Dapat ganun, di kumulo, tapos na eh. Tapos, matik na yon at mawawala na yung kanyang wag-whistle. Diba, merong mga whistle diyan pag kumulo na siya. Automatic mawawala yun. No? Isipin nyo ganito, parang ganito maganda comparison diyan. Yung apoy, siya yung thoughts natin. Thoughts. Tapos yung pinapakuluan natin, yun yung damdamin natin. Yung tubig na pinapakuluan, yun yung damdamin natin. Ngayon, once na kumulo yon, nagalit tayo, yung damdamin natin, nag-alab. Pero, pag pinatay mo na yung apoy, yun nga yung thoughts. Pag pinatay mo na yung apoy, automatic yon, yung whistle ng pinapakuluan mong tubig, unti-unti mawawala yon, di ba? Ganun sana. Kaya lang, ibang kaso sa mga traumatic experience. Yung mga traumatic experience, tuloy-tuloy yon. No? Ang ginagawa nila dahil nga sa sinasabi natin, yung apoy, yan ang thoughts. Ang nangyayari kasi doon sa mga traumatic experience, ayaw nilang kalimutan yun. Bakit? Kasi pilit nilang binubuksan pa yung apoy. Ayaw nilang patayin yung apoy. Yun yung thoughts, di ba? Kumulo na siya, tapos na siyang kumulo. Dapat sana within 90 seconds tapos na yung kanilang pag-whistle. Pero dahil nga mabigat yung nagawa sa kanila nung bata pa sila, tinatatak nila yun sa utak nila, no? Kaya patuloy nagkakaroon ng loop yung anger mo. Yung apoy lagi mong binubuksan, hindi mo pinapatay yun. Kahit sabihin mo, patay mo na yung apoy, kumukulo na yan eh. Ayaw mo na siya mamatay. Hindi. Ano ginagawa mo? Ang ginagawa mo, ayaw mong patayin yung apoy para patuloy na mag-alab doon, kumulo. Hindi mawawala yung pag-aalab o yung pagkulo ng damdamin mo. Pagkulo ng tubig. Hindi mawawala yun. No? Kasi yung apoy or yung thoughts, laging nandoon sa utak mo. Yung apoy na yun na ayaw mong patayin, nandun siya lagi. Bakit ayaw mong patayin? Siguro iniisip mo, ayaw ko siyang patayin dahil meron pa namang uubusin ko yung dahil sa sama ng loob mo kasi yun no? Dahil sa bigat ng damdamin mo, ayaw mong patayin yung apoy. Ayaw mong patayin. Kahit maubos pa yung laman super kalan mo, walang problema sa'yo doon. No? Bibili ka pa ulit. Pag naubos yan, naubos na yung energy mo, bibili ka pa ulit ng super kalan. Bubuksan mo pa rin yung apoy. Pakukuluan pa rin yun. Hanggang sa dulo, kaduluduluhan ng buhay mo. Hanggang
kung kailan ka magbabago, kung kailan mo marirealize na dapat mo nang patayin yung apoy. No? Hanggang kailan mo siya marirealize na dapat ko munang tanggalin yung sama ng loob mo. Kung gaano katagal yun, depende sa iyo yun. Habang nasa utak mo yun, habang may sama ka ng loob doon, hindi mo pa rin pinapatay yung apoy ng super kalan mo. 'Di ba? Ano mangyayari? Mauubusan ka ng energy. Super kalan mo, mauubos yung apoy, mauubos yung pera mo, mauubos yung resources mo, manghihina ka, mawawalan ka na pambili. 'Di ba? Parang ganun yung analogy doon. Patuloy kang nagbibigay ng apoy, kaya matagal yung trauma sa'yo. Matagal na hindi umuhupa yung galit mo. Dahil yung apoy palaging nandiyan. Di ba? Ngayon, kasi nga, di ba ang solusyon natin sa mga 90 seconds para mawala agad, kailangan magbalik tayo sa consciousness, di ba? Kailangan ma-overcome natin yung pag-hijack ng amygdala, di ba? Yun sa 90 seconds. Pero sa mga traumatic experience, kailangan natin ma-justify, di ba? Kung bakit ko dapat kalimutan yung tao na gumawa sa akin ng masakit, hindi makakalimutang bagay, pinagmalupitan ako, ginawa na ko ng maraming kalokohan, naging malupit sa akin mula nang bata ako, bakit ko siya kailangang kalimutan? 'Di ba? 'Yun ang kailangan nating sagutin. Kailangan ng justice, 'di ba? Bakit ko siya kakalimutan? Ang dami niyang ginawa sa akin kalokohan, bakit ko siya patatawarin? 'Di ba? Sinira niya yung buhay ko. Mula nang bata ako hanggang sa lumaki ako, matanda na ako, naging miserable ang buhay ko dahil sa kanya. Bakit ko siya kakalimutan? Nasaan ang justice doon? 'Di ba? Tama, 'di ba? Bakit mo nga ba siya kakalimutan? 'Di ba? Pero kung maiintindihan natin at mauunawaan natin kung bakit din yung tao na yon na gumawa sa iyo ng kalokohan o ng maraming kasamaan o ng maraming mga hindi reasonabling bagay, kung maiintindihan natin, pati sila, hindi natin alam, baka pati sila, ganun din ang ginawa sa kanila ng magulang nila dati. Bakit? Kasi hindi nauunawaan, maski nung magulang nila dati, pinasa rin sa kanila yung nakaugalian, yung habit na ginagawa. Alam niyo yon, pasa-pasa lang yan eh. Sa mga angkan-angkan, merong mga sitwasyon na ganun nangyayari. Halimbawa, yung magulang mo naging malupit sa'yo, disiplinado, pinapalo ka, lagi kang pinagmamalupitan. Ikaw, meron kang tendency, ang magiging tendency mo, it's either magrebelde ka or mag-stay ka ron. 'Di ba? It's either fight or flight or freeze. Pwede ka mag-freeze, no? Mag-freeze ka. Or kung iba, magpa-fight, magrebelde. Yung iba, flight, tatakas. Pero yung iba, merong iba't ibang resulta, iba't ibang nangyayari, no? Yung iba, nag-iiba ng direksyon, yung iba, same direction din, no? Paano yun? Halimbawa nga, meron kang magulang na malupit. Yung magulang mo na yon, later on, ikaw na anak niya, maa-adapt mo rin yung pagiging disiplinado niya. Pagiging malupit niya, maa-adapt mo yon. Bakit? Dahil yun ang naging core belief mo. Ano ang core belief mo? Yung bata ka, tumatak sa utak mo na ang pagmamahalan pala, ang pamilya pala ay dapat disiplinado. Tumatak yun sa isip mo, sa puso mo. Yun ang magiging core belief mo. No? Dahil yun ang naging core belief mo, subconsciously, hindi mo alam, ginagawa mo na rin yun sa pamilya mo pag nagpamilya ka na.
Hindi mo alam. Subconscious kasi yun eh. Nilagay sa'yo yun sa subconscious mo. Kaya ikaw ngayon na may pamilya ka na, ganun din yung gagawin mo. 'Di ba? Maaaring ganun din o maaaring hindi. Kakontra naman. Kung halimbawa masyadong mahigpit yung magulang mo, ang gagawin mo naman, babaliktarin mo, i-reverse mo. Magiging tendency, hindi ako magiging mahigpit sa mga anak ko pag ako nagkaroon ng pamilya. 'Di ba? Ganun ang ginagawa pang karaniwan. Pero sa kamalas-malasan, yung iba, dahil core belief na nga yun, automatic yun, pumasok na sa subconscious nila, wala silang kamalay-malay, ginagawa nila yun. Dahil nga, 90 to 95% tayong mga tao, gumagalaw tayo subconsciously. 5% lang yung logic natin, yung reason natin. Kaya overpower tayo ng subconscious natin. Marami tayong ginagawa na autopilot sa atin, parang robot. Pero dahil meron tayong higher mind, na-over kami ng iba. Di ba? Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, maiintindihan mo ngayon yung magulang mo. Pwede mo siyang maintindihan kung bakit dapat mo rin siyang patawarin. Dapat mo rin siyang maintindihan. Kasi maaari siya, naging biktima din siya ng kalupitan ng lolo mo o ng magulang mo dati. No? Minalas lang siya at hindi niya naiintindihan. Kinulang siya ng pang-unawa kung ano yung dapat niyang gawin. Imbis na kontrahin niya sana, hindi niya kinontra, na pumasok din yun sa kanyang core belief o subconscious. Kaya, hindi sila, hindi, maawa ka rin sa kanila, no? Kasi maski sila, naranasan nila yung ganun. Alam niyo yun, parang biktima sila, parang biktima, hindi ko sinasabing biktima, no? Parang biktima. Bakit ko sinasabing parang biktima? Kasi, yung belief na yon, yung core belief na yon, pinayagan nila na makapasok din sa kanila. Dahil nga, bata pa sila, wala silang kakayahang kumontra. Wala silang kakayahang mag-reason. Pumasok yung core belief na yun, ng magulang nila, ng kanununuan nila, pumasok din sa kanila. Naipasa rin sa kanila yung core belief na kailangan maging malupit sila. Kailangan maging disiplinado sila sa pamilya nila. Yun ang nakaugalian nila, yun ang buhay na nasa kanila. Yun ang alam nila na ang pagmamahal ay dapat mahigpit. No? Yun ang dapat, ang pamilya dapat mahigpit. Yun lang ang nasa utak at impormasyon na nasa kanila, na ipasa rin nila yun. 'Di ba? Kaya kaawa-awa rin sila kasi nga hindi rin nila naintindihan o hindi sila naging aware, no? Hindi hindi pumasok sa kanila yung higher degree ng consciousness, no? No, yung metacognition, alam mo yun, metacognition. Hindi pumasok sa kanila. Kaya kung maiisip nyo, maiintindihan nyo sila. Isa rin silang kawawa, yung magulang nyo na nagmalupit sa inyo. Kung itatanong nyo lang sana kung ano yung background nila, sila rin pala nakaranas ng ganun. No? Tapos, dahil nga hindi sila naging aware, hindi sila nagbago. 'Di ba? Swerte ka na ikaw nag-iba ka ng direksyon, 'di ba? Kasi nagkaroon ka ng awareness. Pero sila, kawawa din sila, 'di ba? Pwede silang kawawa. 'Di ba? Hindi sila namulat. Ganun.